Today, we're diving deep into a heartfelt conversation with Reverend Father Robert Lee Lingo, OSA. His journey as a priest is not just about faith, it's a testament to resilience, forgiveness, and the power of community. Let's start with the inspiration behind his vocation. Father Robert, could you share what inspired you to become a priest and how your journey began? First of all, I would like to introduce myself. I am Father Robert Lee D. Lingo, OSA, 37 years old, hailing from Cebu City, Cebu. Sa tanong po, ano po yung naka-inspire sa akin na maging pari? Unang-una po dyan yung curiosity. Nung maliit pa ako, curious ako sa maraming bagay, whether sa pag-aaral, at syempre sa iba't ibang profession. Nung maliit ako, naalala ko nag-roleplay kami ng mga kapatid ko. At isa sa mga na-roleplay ko ay yung pagiging pari. Kaya due to that curiosity, I started to search kung ano ba yung pagpapari. Because I was attracted or napukaw o naakit ako sa pari dahil akala ko nung una nag-attend ako ng misa, yung pari ay umiinom ng toyo at suka. Kasi sa malayo, yung laman ng cruets ay di mo alam kung ano ba yan, alak ba yun o tubig. Tapos bilib na bilib ako sa pari kasi pag ginom niya ng kalis, hindi nasisira yung mukha niya, hindi umaasim. Kaya bilib na bilib ako sa pari noon. And yung mga tao naman na nag-contribute sa aking pagiging curious sa pagpapari or faith in general ay yung mga magulang ko, yung mga lola ko, yung katikista ko nung elementary, at isa sa talagang tingin ko na naging factor sa aking pagpapari yung uncle kong extraordinary minister of Holy Communion. Siya yung laging naghila-hila sa amin, sabay ng mga pinsan ko para magsimba, magrosaryo at mag-serve sa kanya habang siya ay nagmi-minister sa mga chapels malapit sa amin. I believe that it was the work of the Holy Spirit because nung high school ako, sa 4 na taon ko ng high school, wala talagang mga pari or madre na pumunta sa school, no, para mag-introduce ng kanilang sarili. All because nag-aral ako sa public school, and public school is a non-sectarian institution, so walang kinikilingan kung anumang relihiyon. But by the grace of the Holy Spirit, on my last year of high school, nung huling taon ko, habang ako ay naghahanap ng mga potential na university na papasukan ko sa Cebu City, ay nagkaroon ng vocation campaign ang mga Agustino sa school namin. Yung mga Agustinian novices na located sa Talisay City, Cebu, kasama ang kanilang master ay nagpunta sa school namin, gumawa ng vocation campaign, nag-conduct ng entrance exam dahil ang isa sa mga novices ay alumnus ng school. In fact, he was valedictorian of his batch. Kaya siya yung nag-suggest na sila ay pumunta ng school para mag-vocation campaign upang maybe may papasok. Kaya yun ang nag-attract sa akin na Agustin dahil kasama yung mga classmates ko na barkada ko, silang lahat nag-take ng exam. So sumama rin ako kasi barkada ko sila, nag-take lang ng exam. Hindi ko kasi nagutan ng mabuti. Ano lang, tsamba-tsamba lang. Pero yun, sabay rin kami nag-search in sa Basilica, sa Cebu. Pero nung huling nung papasok na ng seminary, ako na lang yung naiwan. Ako na lang yung nag-prepare ng documents, nag-handa ng mga papers ko, pero yung mga batchmates ko, tinawag sila sa ibang course ng buhay. Father, can you tell us about your experiences connecting with the friars at MGCP nung dumating kayo? What was that like for you nung dumating kayo when you met the priests here? Yung dumating ako, yung una ko talagang naramdaman ay mainit na pagtanggap because later na ako na-insert sa sa community. Because sa community, nag-start sila dito, I think July, yung group of friars. So, pag nag-start kayo, nagsimula kayo, feeling yan na kayo na talaga magsasama-sama for the term of 4 years. Ako I was
later in-insert or na-assign dito because of the fact that Father Christian Fontanares will be going on mission. Kaya dito ako na-assign. Pero actually, nung bumalik na ako dito, hindi ito yung pinili kong community. May isa akong pinili pero dito ako dinala ng Panginoon, and I'm thankful because the friars are very welcoming, no? Hindi nila pinadama sa akin na hindi ako kapatid. In fact, pagdating ko nga, parang ramdam ko na member agad ako ng community. At napakainit talaga ng kanilang pagtanggap sa akin. Like how, Father? Like, sino, paano? Nung pagtanggap nila, walang masyadong tanong, walang bakit ka nandito, di ba? Hindi nila tinanong kung ano bang nangyari sa akin. Basta ano lang nila na they're happy na nandito ako. They're happy na makasama nila ako sa pastoral ministry dito. That I will be, tawag dyan, magiging katuwang nila ako sa paglilingkod dito. At isang linggo pa lang ako dito, may assignment na ako eh. May misa na ako. At talagang in-involve nila ako sa pastoral ministry dito sa parish o dito sa Mother of Good Counsel Parish Community. So, ganun. Walang masyadong maraming tanong. Hindi nila pinaramdam sa akin na parang iba ako. Na parang late lang ako dumating. What do you believe are the most important qualities for effectively engaging with the friars in our parish? Sa tingin ko, yung mga mahalagang qualities or pag-uugali in engaging friars sa pagkikitungo, pagkikisama, una ay openness, pagiging bukas sa ibang tao. Pangalawa is patience, no? Pagpapasensya. Pangatlo is understanding, pagiging maunawain. Sa kaso ko, ako yung pinakabata dito, hindi nyo alam. So, yung mga kasama ko ay medyo ahead sa akin, hindi lang sa edad, kundi pati na rin sa kanilang mga karanasan sa buhay. Dahil sabi ko nga, ako pumasok ng seminary after high school, pero yung mga kasama ko dito, si Father Ronald ay pumasok after na niyang magtatrabaho. And si Father Nani naman, marami na siyang karanasan sa buhay. Kaya sa pagkikitungo ko sa kanila, kailangan talaga ng pag-uunawa, no, sa bawat isa, because ang bawat isa ay unique sa pag-uugali, how they carry themselves, how they relate with us. So kailangan ng pag-unawa. Bawat isa naman ay may kanya-kanyang gusto, Backstory. hindi gusto, background, kaya ito talagang kailangan nating unawain. Pasalamat ko lang dito sa community because the friars are open, no? Bukas rin sila kung ano yung pagkikitungo ko sa kanila, ganun rin sila sa akin, no? Mabait at inuunawa rin nila kung meron sila kung naipapakitang hindi maganda, baka sa pag-uugali or sa iba, inuunawa rin nila at pinagsasabihan rin. So, ganun. And for the case naman sa ating mga mahal na parokyano, kung paano makikitungo sa pare, ay ganun rin. Pagiging bukas, pagiging pasensyoso at pagiging maunawain. Kasi kami mga pare, ramdam rin namin yan. Kami mga friars kasi we are assigned every 4 years in a new parish or a new community surrounded by different people, iba't ibang tao. Mag-a-adjust rin kami. And in the same way, ramdam rin namin that ang mga tao kailangan rin mag-adjust kasi nga iba't iba yung pag-uugali o karakter ng friar. Yung iba siguro madaling lapitan, yung iba parang seryoso, hindi kumingiti. Pero parang talaga, ang may papayo ko lang sa lahat ay huwag tayong magpalagay, no? Ipagpalagay natin yung ina-assume natin or mag-presume tayo or inaakala natin. Kasi hanggat hindi natin sinasabi, hanggat hindi natin ino-open sa friar kung ano yung concern natin, kung ano yung mabuting idea na maaari natin i-suggest sa pagkakaisa ng ating parish community, ay mahirap po yun yung nasa isip lang natin, ina-assume lang natin. Kaya mas mabuti na
maging open tayo, kausapin po natin ng friar para sa ikabubuti po ng lahat. Can you share a memorable story or lesson from your time as a priest that had a significant impact on your life? Like a time in your life when things were really hard and how your faith helped you stay strong. I have always regarded o lagi kong tinitingnan yung aking pagkapari bilang privilege, no? Privilege na binigay ng Panginoon. It's a grace and it is not my right. Hindi ko yun karapatan. That is why I'm thankful for my experiences and yung grasya rin ng Panginoon sa akin sa aking pagpapari. Dahil ilang taon pa naman akong pari, hindi pa ako nakakasampung taon. Kaya, kumbaga, sa mga senior, wala pang sampung, batang-bata pa ako sa ministry. So, in my short years as a priest, wala po akong naging karanasan na talagang masasabi kong nahihirapan ako or talagang very trying times kasi I'm still in the early stages of the priesthood. But if there are times na ako'y nahihirapan, nagdadasal na ako sa Panginoon. Kasi I always take each assignment or each community where I am assigned as an opportunity, as a grace na makapaglingkod at matuto, no, sa mga tao. Could you give us an example of a situation in your life na ganyan, Father, na nahirapan kayo talaga? Siguro nung una, yung mahirap na situation is, personally, is yung mawalay sa pamilya. Kasi nung hindi pa kasi ako nagpapari, yung gusto ko talaga ay makapagtapos. Tinano ko na yung buhay ko. Kaso tinawag ako ng Panginoon, kaya dito ako. And akala ko kasi pag nagpare ka na, di tulad nung dati, na seminarista pa kami, hindi kami makapagbakasyon. Kung gusto namin, akala ko pagpare ka na, medyo may control ka na sa oras mo. Mahirap pala yun na you miss important times, no, sa family mo na makita mo nag-i-enjoy yung ibang tao. When I was assigned sa Surigao, sa Socorro, nung na-destino ako doon, right after my solemn profession, at doon na rin ako na-assign na na-ordinan ako na bilang pari. Kaya hindi ako makauwi sa amin sa birthday ng parents ko, ng kapatid ko, at lalong-lalo na yung mga family-oriented celebrations ng ating simbahan, especially Christmas. Naalala ko, Paskong Pasko, kami lang tatlo ng kasama ko doon sa Socorro, doon sa taas sa kumbento, no? Kami lang kasi every family is busy sa kanilang pamilya. Doon lang kami tatlo, tapos wala pa kaming handa kasi galing kaming misa. Walang Noche Buena? Wala, kasi yung cook namin, hindi naman pwedeng ipa-stay. Uwi siya sa pamilya niya. So yung buti na lang may nag-donate ng cake. Yun na lang pinagatian namin. Merry Christmas everybody, and kanya na kaming balik sa kwarto because tomorrow balik na naman kami sa ministry. So yun yung unang medyo mahirap, pero sa 9 years in the priesthood, sa katagalan, you will learn to accept na ito yung vocation na tinawag kami, and we have to be there for others. Tsaka napagtanto ko rin na hindi naman lang pare yung sabi natin na medyo lonely sa mga important events. Mga doktor, mga sundalo, OFW, ganun rin. So hindi kami nag-iisa. So yun lang yung mahirap, and sometimes yung mga challenges rin sa pastoral ministry, or sometimes yung mga panahon na may mga hamon sa buhay. Kasi pag ma-assign ka sa mission area, tulad doon sa Mindanao, minsan tatawid kayo ng dagat, maalon, di mo alam kung aabot pa yung bangka sa pier o hindi. Pero yun yung sabi ko, in trying times, magdasal lang sa Panginoon. What advice would you give to those of us who feel overwhelmed by life's challenges about finding strength through our faith? Ang may papayo ko lang para pwede nating kaharapin at malampasan natin yung mga pagsubok ng buhay ay yung lagi nating sinasabi mga Pilipino, no? Kumapit sa Panginoon. We have to hold on sa ating pananampalataya, because when everything else
fails, kung lahat ay wala nang maibigay sa atin na lakas, ang tanging nating maasahan ay ang Panginoon. Alam kong mahirap ito, pero para sa ating mga mananampalataya, we have to pray, magdasal tayo. We trust God in big things and in small things. Doon natin makikita kung paano ba tayo makikitungo sa Diyos, paano tayo nakikipagrelasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Bilang mga tao, minsan tayo ay nagtatanong, tayo ay nagdududa, marami tayong mga agam-agam. Yan po ay bahagi po ng ating paglalakbay. Lahat po tayo na naglalakbay sa ating pananampalataya ay bahagi po yan ng ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi po kasalanan na tanungin natin ng Diyos kung ano ang kanyang mga plano para sa ating buhay, o kaya magtanong tayo kung bakit ito nangyayari sa ating buhay, mga pagsubok, mga mabibigat na problema, o kaya ay sakit. Yun po ang gusto ng Panginoon, na tayo ay makipag-usap sa Kanya, na tayo ay magdasal sa Kanya, at sana atin pong maunawaan at atin pong matanggap kung ano yung kalooban niya para sa atin. Na yun lang sana, huwag tayong mawala ng pag-asa. You have always to trust in the Lord. Manalig tayo sa Kanya because all He wants is our good, yung nakabubuti po sa atin. Paano niyo, Father, na-demonstrate yan sa mga talagang namumroblema at lumapit sa inyo, Father? Pinapakita ko sa kanila sa pakikinig, no? Listening. Maraming tao na medyo hindi nila binibigyang halaga yung pakikinig. But all the while, yung kailangan na pala ng ating mga kapatid na nahihirapan is somebody to listen, no? Minsan hindi nga sila humingi ng ng financial. Gusto na lang nilang may taong masinsinang nakikinig sa kanila, yung kanilang mga hinaing, yung mga gusto nilang ibahagi, ipalabas na hindi nila pwedeng ipalabas minsan kahit sa kanilang mga malalapit na pamilya at kamag-anak. So, sabi ko yung ministry of presence, to show that somebody cares, somebody is willing to listen kahit gaano pa kahaba yung kanyang kwento, yung kanyang ibinabahagi, without judging, just being there, no? Kasi kami bilang mga friars, kami bilang mga religious, madalas wala kaming mayabot na tulong talaga financial. But as a pastor, yung pakikinig sa kanila kahit gaano ka haba or gaano kalit na kanilang problema, to show them that there is somebody who listens, na may pakita sa kanila that God also listens sa kanilang mga suliranin sa buhay. Forgiveness can be difficult. Can you tell us a story about a time you experienced the power of forgiveness in your own life? Forgiveness also for forgiving yourself and also forgiving others. Naranasan ko talaga yung kapangyarihan ng pagpapatawad sa sacrament of confession, no? Because tulad ng mga tao, ang pare kailangan rin magkumpisal because the priest is not perfect. Tao rin kami, minsan kami rin nadadapa. Pero sa kaso ko po kasi, nung high school pa, nagkukumpisal na ako. Kahit kasi may malapit na simbahan sa school. Dati kahit after classes, pumipila ako sa confessional to confess. At doon ko talaga nararamdaman na ako ay nakakatanggap ng kapatawaran, no? Ng walang panghuhusga. Doon ko talaga nararamdaman na ako ay pinapatawad ng Panginoon sa aking mga nagawang mga kakulangan. And it also inspires me na sa buhay rin na huwag tayong matakot humingi ng tawad, lalong-lalo na sa mga taong ating nasaktan o kaya ay nagawa ng mali. Pero so far, wala pa akong nagagawang malaking kamalian. Pero sa mga taong aking nasaktan noon, ako na po ay humingi ng tawad. Because asking forgiveness
and receiving forgiveness ay isa pong karanasan ng pagpapalaya, no? Pinapalaya natin ating sarili sa anumang mga bagay na nakakabit sa atin, yung ating pagdududa, galit, and many other negative things. So sabi nga natin, forgiveness is liberating. So unang-una, liberation from our sins in the sacrament of penance and reconciliation and confession. And syempre, sa atin ring mga kapatid, para atin pong may saayos ang atin pong relationship pakikitungo sa iba. Can you give us an example, Father, in your life experience? Yes, sa pare, talagang we are called to be forgiving and to be very understanding, no? For example, I always honor yung word of mouth, no? Yung promise, I always honor that. Halimbawa, pag sa pare, sabi, Father, yung isa bukas alas 6, ganyan. So, I always try to be there, no? Before 6. Kasi yun ang pag-usapan natin, eh. You gave me your word, I gave you my word that we will be there. But in the pastoral ministry, lalo dito sa Pilipinas, may tinatawag tayong Filipino time. Grabe, Filipino time. Kaya, bilang batang pare, siyempre, sabihin natin na very idealistic, yung sunod talaga sa rules, ganyan. But actually, in practice, pag nasign ka na sa parokya or sa mission area, di ba? Minsan mga tao, hindi nila na-respeto yan. And that's why, kailangan you have to forgive them, no, for their fault. Kasi maliit na bagay naman yun. Tsaka, pwede pang, yun pa ba, pagmumulan ng stress. And yun nga, kailangan natin unawain. On my part, I have to understand them why they are late, no? Kasi they are farmers, fishermen, galing pa sa trabaho. Ako, galing lang akong kumbento, pupunta ako doon. Tapos, yun pa isusumbat ko sa kanila. Maliit na bagay, but it's also a source of forgiveness. Or when people hindi nila masunod yung inutos mo for whatever reason, yun, maliit na bagay, but a practice in forgiveness, no? Kaya bilang pastor, talagang habaan mo yung pasensya mo. Malaking bagay, Father, na mahirap talaga i-forgive. Siguro yung mga personal experiences, no? Especially when people really hurt us deeply, no? Diba, sabihin natin yung mga betrayal, ganyan, mga mabibigat, mga betrayal, or yung ginagawa ka ng kwento, paninirang puri, di ba? Yung honor mo, yan. Talagang yan, mabibigat yan. At minsan talagang mahirap magpatawad. Pero lagi kong tinitingnan si Kristo, Christ, no? Who is our example. Lagi niya sinasabi, forgive. Sabi niya nga, di ba? Forgive your enemies. Pray for those who hurt you. Di ba? Tapos may nagtanong na disipulo, how many times should I forgive my brother? Not 7. Not 7 times. Maraming times. Because it's mirroring God's mercy towards us. But we understand, tayo bilang tao talaga napakahirap dahil nga na rin sa ating pagkatao, no? Because of our woundedness and our brokenness. Kung titingnan natin yung ating sarili, kung aasa na tayo sa ating mga sarili, hindi talaga tayo makakapagpatawad entirely. We cannot really sincerely forgive because merong pagpipigil sa atin, yun yung ating pagkatao at yung ating mga limitasyon bilang tao. Talagang makakapagpatawad lang tayo ng lubusan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Yung mga hinaing natin, yung ating mga dasal sa Panginoon na sana mapatawad natin yung mga taong nakasakit sa atin, ay mabibigyan katuparan lamang through the Holy Spirit. And syempre, with our cooperation, na yun nga, hayaan natin ang Banal na Espiritu Santo na pumasok sa ating buhay, pumasok sa ating puso, upang tayo talaga ay lubos na makapagpatawad sa iba. Pero hindi yan biglaan. Sabi nga ng ibang mga pare, it takes time, no? Pero yun pa rin yung ating dasal na sana makapagpatawad tayo. How does forgiveness contribute to personal growth, and what steps can someone take to start forgiving?
Nakatulong talaga yung pagpapatawad sa pagpapalago sa ating sarili dahil ito ay nagpapalaya sa atin. Hanggat hindi tayo nagpapatawad, we are in a prison, nakakulong tayo. Hindi dahil ikinulong tayo, kundi kinulong natin yung ating mga sarili. Hanggat hindi nagpapatawad, we are imprisoning ourselves sa mga negative things na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, anger, hate, bitterness. Dahil being in the state of being unforgiving, we imprison ourselves on those things. Hanggat hindi tayo nagpapatawad ng kapwa natin, at kinukulong natin yung ating mga sarili. Tayong nahirapan. Pinapahirapan natin ang ating mga sarili. Because we hold on to those things. And we don't realize and di natin nalalaman, di rin natin napapagtanto na yung mga taong galit tayo o yung mga taong may kasalanan sa atin ay nakapag-move on na sa buhay. Hindi nila naaalala kung ano yung nagawa nilang kasalanan. Ngunit tayo, dahil sa ating pagiging hindi mapagpatawad, nandito pa rin. Lagi pa rin natin naaalala yung kanilang nagawa. Kung makita lang natin sila, naaalala natin ang kanilang mga nagagawa at babalik-balik na naman yung ating mga sama ng loob, ang pagiging bitter natin at yung galit natin. Paulit-ulit lang para ating sinusugatan ng ating mga sarili. So, forgiveness ay nagbibigay gamot sa ating mga sugat, lalo-lalo na ating mga sugat sa puso. Can you share a lesson you learned from someone or past experience that inspired you regarding resilience or forgiveness? Nung nasa Socorro ako sa Surigao, yung resilience sa mga tao, and forgiveness also because before kami napunta doon, yung Agustinians, umalis doon yung congregation na naka-assign sa kanila. And I think for 3 years, wala silang pastor doon. Pinupuntahan lang sila once a year during fiesta. Kaya marami rin sa mga members ng Catholic faith ang umalis rin. Umalis sa kulto or sumali sa ibang mga religion. Pero nung dumating kami, mainit pa rin yung pagtangkap nila. Walang naiba. At talagang masaya sila sa presensya namin doon. Kaya na-appreciate kasi wala silang sakit ng loob, wala silang hinanakit na kahit for a time hindi natugunan yung spiritual needs and pastoral needs, hindi natugunan ng nayos siguro because of the lack of manpower or kahit nga doon sa congregation na nang iwan sa kanila. Nung dumating kami doon, wala silang masamang sinasabi doon sa mga sa mga paring nasa. Wala silang masamang, si ganito, ganun, wala. Hindi nila na-feel na abandon sila. Ngunit natanggap nila na ganun talaga yung nangyari. Layo sila. Na there are some things, may mga ibang bagay sa buhay na hindi nila labas sa control nila. Kaya nung dumating kami and we have a constant presence dahil nagpatayo na kami ng parish doon and convent. Kaya yun, I can say it's resilience and forgiveness on their part. Dahil kahit ganun ang nangyari na parang naiwan sila, ay open pa rin sila sa pagpunta namin doon at pag-administer namin sa mga pangailangan nila.